Noong isang gabi, sa isang tahimik na nayon, bigla na lamang nawala ang kuryente. Nag-umpisa ito bilang isang simpleng brownout, ngunit mabilis itong naglaho sa kagubatan ng madilim na gabi. Sa kanyang maliit na tahanan, sa gilid ng kagubatan, si Mateo ay natutulog ng walang kamalayan na magkaroon ng brownout. Sa gitna ng kanyang pagtulog, nagising siya sa dilim at natunto ng kanyang kandila. Pagkatapos ng pag-akyat ng puno ng kandila, nagsilakad siya patungo sa bintana upang suriin ang kaganapan sa labas. Nang palakasin niya ang liwanag ng kandila, nagkaroon siya ng silayan sa gilid ng kagubatan. Sa unang tingin, wala itong anuman na naiiba, ngunit sa ikalawang tingin, napagtanto ni Mateo na may mga sumusunod na mga mata sa kanya mula sa dilim. Ang mga mata ay pumipintig-pintig at tila nagpabantay. Ipinagtaka niya ito at tinignan niyang mabuti ang mga mata, ngunit wala siyang nakitang katawan o anumang mapagkukunan ng mga mata nito. Napaatras si Mateo at ang mga mata ay hindi naglalaho. Isinumpa niyang narinig niya ang malumanay na boses ng isang babae mula sa kagubatan. "Mateo," anang boses, "tulungan mo ako." Nagdala ng kaba ang tinig, ngunit sa halip na magtago sa kanyang tahanan, nilapitan niya ang kagubatan. Iniwan niya ang kandila sa bintana at hinaplit ang sanga ng puno na tila naghahayag ng landas patungo sa boses. Sa kalaliman ng kagubatan, natagpuan niya ang babae nakaupo sa ilalim ng isang puno. Siya ay isang magandang dalaga na may malamlam na mata, subalit ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Nangilid ang luha sa mga mata niya nang makita si Mateo. "Anong nangyari?" tanong ni Mateo. Nagsalaysay ang babae. "Naiwan ako sa kagubatan na ito at ngayon ako'y nagugutom at nauuhaw. Hindi ko alam kung paano ako makalabas." Nahulog ang kanyang puso sa kwento ng babae at naisip niyang tulungan ito. Binalikan niya ang kanyang tahanan upang kunin ang isang kahon ng mga kagamitan, kasama ang isang ilaw, pagkain at tubig. Inihanda niya ang mga ito sa isang supot at dinala ito pabalik sa babae sa kagubatan. "Magpapakatino ako at tutulungan kita," sabi ni Mateo. Nagpasalamat ang babae at nagsalaysay na may pangako siyang ibabalik ang kabutihan ni Mateo sa tamang panahon. Binigay niya ang mga pagkain at tubig sa babae at iniwan siya sa kagubatan na may kasamang ilaw. Tinulungan ni Mateo ang babae na makaalis sa kagubatan at muling sumiklab ang ilaw ng kuryente sa kanyang tahanan. Ngunit sa kabila ng kaligtasan, hindi niya malilimutan ang mga mata sa dilim na nagbabantay sa kanya at ang boses ng babae mula sa kagubatan. Ang mga pangyayari na iyon ay nag-iwan ng takot at kabalisahan kay Mateo. Hindi niya alam kung sino o ano ang babae na iyon na kanyang tinulungan. At sa kabila ng kahilingan nito na huwag siyang alamin, hindi niya ito malilimutan. Ipinangako niyang mag-ingat at huwag nang lumabas sa gabi, ngunit may kakaibang kuryosidad na nag-uudyok sa kanya na malaman ang kasagutan sa misteryo ng kagubatan ng madilim na gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalala, ang alaala ng mga mata sa dilim at ang boses mula sa kagubatan ay hindi mawawala. Ang gabi na iyon ay nag-iiwan ng pagtataka sa kanyang isipan at sa gabi ng brownout, ang takot ay hindi mawawala.